Pas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Para sa hapon na ito, pag-uusapan natin ang isang problema ng balat. Ito ang tinatawag natin vitiligo. Ano ba ang itsura ng vitiligo? Ito po ay isang kondisyon sa balat na parang nagmumukhang parang batik-batik sa balat or namumuti, no? Dahil nawawala ang kulay or pigment. Kadalasan, iniisip ng mga tao na itong kondisyon na ito ay nakakahawa, pinagdidirihan, at dulot daw ito sa dumi ng katawan. Pero hindi. Hindi ito nakakahawa, hindi ito dahil sa puti na sabihin natin sa dumi sa katawan. Kaso, bakit nagkakaroon ng vitiligo? Dahil ito ay itinuturi nating isang uring autoimmune disease. Anong ibig sabihin ng autoimmune disease? Ang katawan, inaatake ang sarili. Kumbaga, tinatarget niya ang sarili bilang isang problema. Sa problemang o sa kondisyon na tinatawag na vitiligo, ang katawan ay inaatake yung tinatawag natin pigment maker. Yung nagpapakulay sa ating katawan, kaya tayo nagkakaroon ng brown color, Asian color. Ang cells or cellula na tinatamaan niya ay ang tinatawag natin melanocytes. Kaya nawawala po ng pigment or kulay. Nakakita na kayo ng tao na sabihin natin medyo kayo mangge, biglang meron isang parang patse, parang mapa na maputing-maputi. Ito po yung vitiligo. Kadalasan, makikita natin ito na nawawalan ng kulay sa balat, sa buhok, o yung mata, nagbabago ang kulay. Madalas ba ito makita sa very frequent ba o common itong problemang ito? Generally, dito sa Asia, medyo rare siya. Kung tutuusin, titingnan natin yung world population. 1 to 2% ng world population ay meron vitiligo. Meron bang pinipiling edad? May pinipiling kasarian ba? Wala. Kaya pare-pareho ang occurrence sa kalalakihan, kababaihan, sa mga bata at sa mga may edad. In general, napapansin ang paglabas o usbong itong vitiligo na ito sa mga taong simula edad 30. Walang lahi. Any race pwede. Kaso, mas napapansin po ang vitiligo sa sabihin natin medyo darker complexion, no? Dahil ito na nga, nawawala po yung darkness, nawawala po yung pigment sa balat natin. Inuulit ko po, ang sanhi ng vitiligo ay ito ay galing sa system natin. Ibig sabihin, autoimmune, inaatake ang sariling pigment cells or sariling melanocytes. Pero, sa usapang lahi, pag meron po tayong kamag-anak na meron vitiligo, so may genetic link din siya, tumataas po ang risk natin na magkaroon din ng vitiligo. At sa pag-aaral ay nakikita po ang mga trigger factors ng vitiligo. Number 1, yun tinatawag nating stress. Number 2, yun madalas magpa-sunburn or nagsa-sunbathing. At syempre, mga skin injury. Dahil ang pag-burn or pag-injury, pagkaroon ng sugat sa balat, na weaken ang struktura ng skin natin. At may certain chemicals po na nagkakaroon ng exposure or triggering ng vitiligo. So, may sakit ka bang mararamdaman sa pag meron kang vitiligo? Generally, wala. Pero nagkakaroon ng pagpuputi ng balat sa mukha, sa kamay, sa paa, sa binti, kadalasan sa tabi or around the eyes and around the mouth. Malaking factor lang ang emotional component dito dahil lalo na kung ito ay nangyari sa medyo young. Sabi nga natin, nagsisimula ito mga edad 30, nagkakaroon ng slight insecurity. So, hindi po lahat ng lightening of the skin ay vitiligo. Kaya ito po ay nadadiagnose sa pamamagitan ng tinatawag natin Wood's
lamp examination. Meron pong isang uring ilaw na ifa-flash sa balat nyo para makita kung tunay na vitiligo nga ba ito. Meron din certain blood examination at kadalasan ginagawa namin ng tinatawag na skin biopsy. Now, pag alam na natin may vitiligo, tapos na ba ang usapan? Wala na bang pag-asa? Siyempre meron. Dahil pwede nating gawan ng mga treatment, kagaya ng mga topical medications or na mga pinapahid sa balat. Pwede pong steroids, may ibang creams, at meron din tinatawag na phototherapy. Ito po ay paglagay ng controlled ultraviolet light sa mga lugar na meron vitiligo. Pag sobrang grabe na at talagang gusto ng pasyente at kailangan, meron kaming ginagawang skin grafting. Now, meron ba tayong paraan para iwasan or para self-control tips for vitiligo ang tawag natin dyan? Number 1, sa mga taong madalas magpa-expose sa araw, kailangan po ng sapat na sunscreen. Iwasan po natin ang sobrang exposure sa araw or avoid intense sun exposure. At syempre, since autoimmune condition ito, kailangan natin po ang balanced diet at healthy body. Kung talagang kailangan po, pwede tayong magpakonsulta sa mga espesyalista sa balat, yung tinatawag natin accredited, talagang specialist sa skin, yung mga dermatologist. Inuulit ko po, ang vitiligo ay hindi nakakahawa. Number 2, hindi po ito dahil sa poor hygiene. May pag-asa ito. Though ito ay isang autoimmune condition, kailangan natin i-control, kailangan natin i-konsulta ito sa ating mga dermatologist. Kaya yun ang ating simpleng diskusyon tungkol sa vitiligo. Meron tayong isang katanungan dito mula kay Greg. Paano naapektuhan ng autoimmune response ang katawan ang melanocytes? At paano ito nagre-resulta sa pagkawala ng pigment sa vitiligo? Yun na nga. Ang autoimmune problem ay talagang hindi natin pwedeng masabing how that it came about. So, ang tina-target niya ay melanocytes. Ang melanocytes po ang siyang gumagawa ng pigment. So, pag tinarget niya yan, hindi siya maglalabas ng kulay. Therefore, magkakaroon ng hypopigmentation or mawawala ang kulay. Kaya meron siyang patsi-patsi o batik-batik na lugar na walang coloration. May tanong tayo mula kay Joseph. Yung lola daw niya, nagkaroon ng vitiligo. Gaano po kaya kalaki ang chance dito ay genetic or hereditary? Binanggit po natin na mas mataas po ang risk na magkaroon ng vitiligo ang isang pasyente kapag meron po silang kapamilya na may vitiligo rin. Isang tanong naman mula kay Geneva, ang ibang beauty clinics po ba ay may phototherapy? At syempre, angat natin, paki-lift lang. Yung questions, lift. Okay. Meron bang phototherapy ang ino-offer? Ang sinasabi kong phototherapy dito ay hawak ng mga dermatologist. Ito ay ang paggamit ng ultraviolet light. At kailangan derma po ang gawa nito. Mula kay Kyle, gaanong ka-rare ang sakit na ito at bakit nagkakaroon ng stigma? Stigma, wala namang problema yan. Ito ay dahil mga tao kasi iniisip nila nakakahawa ang vitiligo at iniiwasan nila. Pero yun nga, hindi ito nakakahawa at ito ay isang kondisyon na syempre nagbibigay ng insecurity sa isang pasyente. Kaya hindi po ito problema. Kaya ito ay sabihin natin, autoimmune condition na kaya natin at dapat natin i-treat po. Okay? So, yun. Yun ang ating mga katanungan. Kung bitin po kayo, pwede nyo i-follow ako sa mga social media pages, Facebook, TikTok. Gamitin lang po ang ating username at Doc Dennis Official. Para sa iba pang mga usapang medikal o anumang huntahan tungkol sa medicine, pwede kayong mag-send ng inyong mga messages. Yun ang ating klinika sa Istrenta. Yan ang pinag-usapan natin, ang vitiligo.